Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Magpapakain na naman tayo ng ating alagang manok. Tuwing umaga, pagkagising namin, ito kagad ang after ng prayer syempre. Ito kagad ang susunod namin ginagawa dito sa buhay farming. May mga naglilimlim na rin na ilan. Marami na rin ng itlog na mga inahin. Masiglang ngayon sila kasi nag-uumpisa na naman ang tag-araw dito sa amin sa Antipolo, sa Kanumay. Masigla na naman sila, hindi kagaya nung tag-ulan. Medyo nagmenos yung pangingitlog ng manok pag tag-ulan. Pero at least nakapagpapisaan din kami ng ilang sisim. Yun nga yung pinakita namin sa inyo noon. Itong sinundan itong na to, uploads. Pero kukunti lang. Ngayon magpaparami uli kami ngayon tag-araw nito. Medyo maganda kasi i-pre-range pag tag-araw. Hindi kagaya pag tag-ulan, talagang nakakulong lang lagi yung mga manok. Yun ang problema rito sa ganitong klase ng kahit may vaccine na sila, hindi mo sila pwedeng pababayaan na nasa ulanan lagi. Kailangan nakakulong pa rin. Thank you very much nga pala doon sa mga nag-subscribe sa akin. Sana patuloy nating suportahan yung ating mga kaibigan, lalong-lalo na tayo, yung kapwa natin farmer na nag-i-engage dito. Patuloy nating suportahan tong mga ganitong Nagpapasalamat din ako sa utol ko. Matindi rin ang support sa akin. Talagang ini-encourage ako na ipagpatuloy ko tong paggagawa ng ito nga pala mga kaibigan, tanim naming ampalaya. Gumaganda na, ilang weeks lang to continuous kong dinidilig to ng fertilizer. May sa interval meron ding ilang baggy days. Ayan, gumaganda na rin siya ngayon after ng bagyo to. Ayan, malusog na ang kanyang pagtubo. Gumagapang na siya tayo na siyang gumagapang kahit pa paano. Ilalagyan ko ng ipa ng palay doon sa mga puno para at least hindi na siya ito mayroon sa mga interval, nilagyan ko ng mais. Ayan, yung kung papansin nyo, may ipa yung puno ng kalabasa, tapos may interval siyang mais yung malagkit yan ito nagkakaroon na rin ng ilang dahon. Ilang araw lang to, parang 4 days na itanim. Nagkakaroon na siya ng 1, 2, 3, 4 apat na ito broccoli to. Ito ngayon sinasabi ko sa inyo na natirang broccoli. Para pag ang purpose ng ipa na yun mga kaibigan, pag habang lumalaki siya, hindi siya tutubuan ng mga weeds. Mahirap kasi maggamas so kung gusto nyong maraming klase ng mulching mga kaibigan. Yung iba plastic, pero sa akin ang inilalagay ko ipa ng palay, and at the same time pag nabulok siya, ayan, compost. Normally yung iba ang nilalagay plastic, pero sa amin dito okay na sa akin yung ipa ng palay.
tinitira ng insekto yung dahon. Ito ang kalaban ng ano yung bagong mga tanim natin, yung mga insekto. Ano yata to yung firefly. Yan, sa gitna meron din kaming ilang puno ng kamatis. Basta't sa ganito kung backyard natin, makakapag-produce tayo ng iba't ibang klase ng pagkain. From time to time, mayroon kang source ng ng iba't ibang klase ng pagkain. Ito naman yung dilaw na luya, turmeric. Ayan. Meron din tayong turmeric dito. At least, pag gusto natin maglagay sa nilutong manok, adobo, makakapag tayo. Instant meron tayong pagkukunan ng dilaw. Ng mais. Interval. Pitasin muna natin itong pipino. Tikim ng pang-almusal. Maganda sa umaga ng ganitong klase ng fresh na fresh mga kaibigan, di ba? Pipino, imagine mga konting lang yan, ilang piraso lang na puno yan. Meron ka ng source ng pipino. Dito sa ilalim na to mga kaibigan, dito sa sides na to, ito yung sinasabi ko sa inyo na na gabi na puti. San Fernando tawag dito sa Manila, pero sa amin apayan. Puti yan. Ano lang yan mga kaibigan, 4 to 5 months. Ang dami maglaman yan. Tapos ang dami mag-multiply. Yung gustong mag-alaga mga kaibigan ng native na baboy, magandang pagkain ng native na baboy ito. Kahit hindi mo na ilaga, bigay mo lang sa kanya yung mga dahon at saka taklang niya. Pagkain ka na. Ito yung dati namin tanim na talong. Pinutol ko yung mga sanga. Yan, para at least magbunga uli siya. Tingnan mo, may mga bunga na siya, may mga bulaklak na siya. Para at least abunuhan nyo uli, diligin. Tapos magbibigay uli siya ng bunga. Sayang naman kung halimbawa papatayin mo, magtatanim ka uli ng panibago. At least dyan, nandyan na yung mga sanga niya At least mabilis siyang mamunga uli. Yun nga lang, syempre regular mo siyang lalagyan ng ng abono. Ang ginagawa ko, tinutunaw ko na lang sa timba. Tapos tuloy-tuloy yung parang every 2 weeks pwede kang mag abono. Meron din kaming source ng talbos ng kamote, gabi do sa bandaron. Ayan, anytime pwede kang lagay ng talbos ng kamote sa iyong kahit sapaw mo na lang sa sinaing, ayos na yan. Ito naman, ito magang maga, giniginaw pa yung mga sisiw. Kagabi nilagyan ko sila ng ilaw. At least magdamag din silang kumakain. Malamig pa rito kaya medyo giniginaw sila. Pero excited yung mga sisiw. Maganda talaga kung halimbawa meron silang ipa sa ilalim. Tapos meron silang plastic sa sides. Pag yung mga bagong pisa sisiw, parang ilang days na to sisigla ni sila, meron silang inuman, meron silang pagkain sa loob. Tapos pag malalaki na, ililipat mo na sa ganito kasi lumilipad na sila doon sa styro dito na sa mayroon ka lang mga net mga kaibigan, kulong mo lang sila. Tapos siguro after 2 months sila dito, malaki naman yung espasyo, lilima lang naman sila sa ganito kalaking 1.5 meter squares.
pwede mo na silang free range, lalo na kung tag-araw. Sa tag-araw lang tayo mga kaibigan mag free range. Ito naman, yan, kalabasa din yan mga kaibigan eh. Ito, yun, pwede nang i-transplant. Pero wala na kaming tataniman, baka ipamimigay na lang namin to para at least mapakinabangan ng iba. Kung nagustuhan nyo mga kaibigan yung aking video ngayong umaga, thank you so much. At paki-subscribe din tayo palagi. Yung mga bago na hindi pa nakakapag-subscribe sa akin. Nagpapasalamat nga pala ako sa utol ko, Utol Hefty, isa ding vlogger na tinutulungan niya ako kung paano ma-improve pa yung aking channel, kung ano ang dapat ko pang ilagay, anong dapat kong baguhin sa mga setting. Thank you so much, tol. Laking bagay para sa akin na bago pa lang dito sa YouTube. Tapos pakipindot na rin mga kaibigan yung bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga uploads na video about buhay farming. Pero dito mga kaibigan, ina-alternate ko, minsan nag-upload din ako about dito sa spiritualization. Minsan nabanggit ko nga sa inyo na kami ay ang buhay namin dito ay kasama na doon sa kung ano yung magiging part natin sa pagpapabuti ng ating daigdig. So yun, so mayroon kaming mga conversation sa mga tao dito kung paano gagawin yon. Actually, this coming December 27 to 29 hanggang 30, mayroon kaming gaganapin na junior youth camp na ang mga participants 11 to 14 years old. Sila yung tuturuan namin kung paano ma-enhance yung kanilang capacity, kung paano ma-improve yung kanilang kakayahan in terms of pangkaisipan at saka spiritual na mga kakayahan, kung paano ilalabas yun kasi pantulong nila yun sa kanilang paglaki para sa mga negative forces. Kung paano yun, more coming uploads i-share ko rin sa inyo dito. Malaking tulong yan sa mga kabataan kasi sila yung susunod na generation kung magiging matuwid ang kanilang intellectual and spiritual capacity habang sila ay sa ganitong panahon. Pag sila ay lumaki na, yun ang kanilang magiging pundasyon. Maraming salamat mga kaibigan. Batiin ko na rin dito si Ate Nene. Ate Nene, kumusta? Nagugustuhan mo pa yung mga uploads ko? Padalan ulit kita. Sana malimit ka manood ng YouTube. Medyo educational tong ating ginagawa ngayon. Salamat. Peace tayo mga kaibigan.